Lodi, magandang gabi sa inyo. Welcome to my vlog. This is Jairo's vlog. Regarding po sa unang vlog ko, follow up po ito no, sa info na regarding dito sa UAE, tsaka kung anong meron dito sa about COVID-19, mga situation ngayon na nangyayari dito, tsaka kung anong mga latest news. Okay. So, as of now dito sa UAE, meron tayong 35k cases ng COVID. Okay. Then, meron tayong 18,000k na recoveries. And then, meron tayong 264 deaths. So, yun yung mga new, as of now, yan, latest yan, as of now, ayun yung tally ng, galing sa Gulf News. Ito yung active ngayon as of yesterday, I think. Wala pa kasing nilalabas para sa araw na to. Guys, marami ang nagtatanong kasi regarding sa mga OFW gustong bumiyahe, gustong umuwi. Marami ang nagtatanong kailan ba magkakabiyahe, kailan ba magkakaroon ng flight yung Emirates at Etihad. Kasi yung dalawang airlines na yan, guys, yan ang kilalang mga airlines dito pagdating sa Middle East. So, ngayong June 1, meron na sila mga pwede ka na magpa-book or pwede ka na magpa-schedule ng biyahe mo. Probably June 15 magkaroon na ng mga biyahe palabas. Okay? Yung biyaheng palabas na yan, including dyan yung Africa, Asia, US, at saka Europe. Yan yung mga flights na i-open na nila. Palabas. Okay? So, yung mga nagtatanong kailan ba magkaka-flight, blah blah blah. So, magkakaroon na nga ng flight. Dahil ngayon meron na silang scheduling, pwede ka na magpa-book. Ngayon, sa mga gustong umuwi ng Pilipinas, hindi, ayun nga, may flight, pero hindi natin sure kasi kung anong kainatnan natin sa Pilipinas, gaya niyan, meron nga tayong quarantine pagdating sa airport. So, didepende na yan sa bansa natin o sa bansa nila kung anong mga magiging safety precaution nila na paano sila i-handle pagdating sa bansa nila. Pero yung flight, clear na, magkakaroon ng mga booking, scheduling, at probably mid-June o katapusan magkaroon na ng flight. By the way, sa mga nagtatanong hanggang kailan ba ang curfew dito sa Abu Dhabi. Abu Dhabi kasi magkaiba kasi ng magkaiba ang Dubai at Abu Dhabi. Magkaiba sila minsan ng ng ini-implement na curfew. Pero dito sa Abu Dhabi, ang curfew rito ay nag-i-start na 10 PM until 6 AM. Yun yung disinfection drive namin na tinatawag dito. So, sa ngayon, diretso muna tayo sa ganung oras. Wala pang sinasabi kung kailang magbabago. Basta, yun lang muna, mga lods. So, yung mga nagtatanong, continuous lang muna yung ganyang oras ng curfew. Okay? Gusto namang mamili, pag gusto nilang lumabas, mamimili sila ng mga pangangailangan nila, mga primary and secondary needs. Okay? Yung mga supermarket, groceries, pharmacies, sila yung mga primary needs natin So, sila yung ina-allow mag-open hanggang 24 hours. Okay? Dahil sila yung talagang mga hindi tayo mabubuhay pag wala yun. Napaka-importante. So, 24 hours silang open. Then, pagdating naman po sa mga hindi naman ganong importante, gaya po ng mga establishment na hotel, restaurant, museum, and also sa mga maliliit lang na mga tindahan ng mga kunyari, mga shawarma stand, ganyan. Allow na sila, okay? Even yung club, mga gym, bukas na, allow na sila mag-open, pero may mga alintutunin pa silang kailangan gawin. Unang-una, kailangan ng 50% lang ang halos pwedeng pumasok sa loob. Okay? Hindi gaya noon, as long na pwede silang magkasya sila, sige lang, pasok lang. Pero ngayon, 50% lang ang capacity na papapasukin. Okay? Hindi pwedeng punuin dahil nga alam mo naman, meron pa rin tayong social distancing. Okay? Meron din tayong sinusunod. For example, nasa loob ka ng establishment na meron tayong 2 meters away na hindi pwede magdikit. Even halimbawa sa gym, may mga machine or halimbawa treadmill or whatever, kailangan meron din silang distansya sa isa't isa. Hindi pwedeng dikit-dikit. Kasi nga iniiwasan natin magkahawaan. Posible kasi meron pa silang dala. Okay? Yung isa pang pahabol dito, no, yung mga empleyado, gaya ko, mga employee na katulad ko. By June 3, alam ko magre-resume na ulit yung mga ibang establishment, mga private companies, mga maliit man o malaki. So, especially mga restaurants and kahit mga establishment yan. Nire-require ang mga empleyado as much as possible na magpa-COVID test sila.
Okay? Magpa-COVID test sila kasi isa sa mga requirements ngayon yan. Kasi hindi natin sure kung isa sa mga empleyado ay babalik sa trabaho nang meron na palang dalang or infected na sila ng virus. Kasi kahit naman carrier ka, minsan may iba dyan na malalakas ang resistensya, hindi sila nakakaramdam ng kahit anong sintomas ng sakit. Okay? So, nirequire sila na magpa-COVID test para na rin sa safety nila at sa safety ng mga customer na pupunta sa establishment nila. Yun lang. Tsaka kung may katanungan kayo regarding sa mga kung anong mga mangyayari at nangyayari ngayon sa UAE, just comment below. Tapos ako nang balang mag-search sa inyo at ako magbabalita sa inyo mga lodis. Ano pa ba? O basta yun lang. Tsaka yung mga bago dyan na nakapanood ng channel ko, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe, like, or i-share yung mga vlog ko. Thank you for supporting my channel at sa mga hindi pa po watch lang kayo ng mga bago kong vlog. Tsaka paki-hit na rin po yung mga yung notification bell, okay? Salamat!